So for today's vlog mga kumartes, tayo ipupunta sa SM kasi nga mga kumartes birthday ni Kurt ngayon. April 28 nga yung birthday niya and mga kumartes hindi na ako naghanda sa bahay. So iba na rin kasi yung mga trip ng mga kabataan ngayon eh. So kaninang umaga nag-renew kami ng prangkisa tapos ayan sabi ko sa asawa ko tamang-tama tanghalian dito na rin kami magtanghalian sa SM. Sinabi ko na rin naman kay Kurt yun kung anong gusto niya, kung maghahanda ba siya or kakain na lang kami sa labas. Sabi niya sa labas na lang daw and ayun nga kasama namin si Yvette yung kanyang nililigawan. So andito na nga kami, kanina pa sila nandito kasi kanina pa umuna si Kurt. So sabi ko pumunta na lang sila dun sa Jerry's Grill kasi sabi ko dun kami kakain. So excited na ba kayo na makilala yung nililigawan ni Kurt? Ewan ko ha kung nililigawan o sila na. Sa mga ganyang bagay naman mga kumartes, hindi ko pinagbabawalan si Kurt na mag-girlfriend. As long as alam nyo yung mga priority nyo. So ako kasi hindi ko naranasan na open ako sa magulang ko na about dyan sa mga boyfriend-girlfriend na yan. So syempre dahil hindi nga tayo open sa magulang natin, naglilihim tayo. So nag-boyfriend ako noon nang hindi alam ng magulang ko at ayun nga yung asawa ko. So yes, high school sweetheart kami ng asawa ko. Since third year high school kami, kami na. At alam nyo ba, yung isa sa pinaka-regret ko noon, dahil nga bawal akong mag-boyfriend noon, hindi ko siya naipakilala sa tatay ko. So ayun, namatay si tatay ng fourth year high school ako na hindi niya nakikilala yung asawa ko. So ayan, first time kong ma-meet si Yvette. O diba, chinita, napakagandang bata at may pa-bouquet pa. So ayun nga, kaya hindi ko si Kurt pinagbabawalan na magkaroon ng girlfriend. Ang kagandahan nga lang din kay Yvette, alam din ng magulang niya na merong si Kurt. So open din siya sa magulang niya. Ayun ang kagandahan kasi hindi tayo naglilihim sa mga magulang natin, nagpapaalam tayo kung saan tayo pupunta. So ito yung iniiwasan natin kasi yung mga bata ngayon na naglilihim, malalaman na lang natin buntis na. Pag open tayo sa magulang natin, lahat alam nila. Kung broken ka man, kung may pinagdadaanan man kayong magjowa, at least na ipapaalam mo sa magulang mo. So iniwan ko muna sila doon dahil bibili tayo ng cake na maliit dito sa Red Ribbon. So maliit na lang yung bibili natin kasi hindi naman din kami makain sa cake at baka hindi rin naman nila kainin kasi nga kakain tayo ng tanghalian. So meron din akong i-share sa inyo na bago si Kurt mag-birthday, nag-away kaming mag-ina. So bilang magulang talaga, sumama yung loob ko talaga sa kanya. So dahil nga sa sama ng loob ko, 4 na araw ko siyang hindi inimikan. Para lang siyang hangin sa paningin ko, hindi ko talaga siya pinapansin kasi nga masama yung loob ko. Sabi ko, hindi ko siya imikan hanggang mag-birthday siya. Yung ipaparamdam ko sa kanya na wala akong pakialam kahit birthday niya. So dahil magulang ka nga, hindi mo rin naman matitiis. Kaya ayun, inimikan ko na din naman. Kaya lang sabi ko sa kanya ay, wag nang matigas ang ulo ha. Sabi ko sa inyo, iba talaga ang ugali ni Kurt. Meron siyang ugali na hindi ko maintindihan. Na ang nakakaintindi nun ay si Yvette. So kahit ako magulang, hindi ko magets minsan yung mga ugali ng mga anak natin na kailangan pa ng ibang tao para may umintindi sa kanila. Yung alam yung kahit sa school parang feeling niya nale-left out siya. Tapos meron naman siyang mga circle of friends na naiintindihan siya. So siguro same vibes lang sila kaya siguro nagkakaintindihan sila. So ayun na nga mga kumartes, dumating na yung aming mga order. So pinapili ko na nga yung mga bata kung ano yung order nila. Ang pinili nila sisig na lang daw. So kami din naman ng asawa ko nagsisig na lang din kami at nag-order na lang din ako ng Shanghai para sa lahat. So tinatanong ko nga sila kung gusto pa nila ng dessert kasi meron namang halo-halo. Kaso itong mga batang ito ay mukhang hindi makain. So ayun nga, sabi ko bago nga kami kumain, sindihan na namin itong cake niya at mag-wish na nga siya. Sabi ko sa kanya ay, wag na matigas ang ulo ha. At saka sabi ko sa kanya, maging grateful ka. Kasi sabi ko hindi lahat ng bata nakukuha yung gusto nila. Siya kahit papano nag-iisa yung mga gusto niya, kahit papano nabibili naman namin. So yun lang din talaga ang problema na kapag ka nag-iisa yung anak, dahil nga nakukuha nila yung gusto nila, parang nagiging ungrateful na sila. Kaya sabi ko nga, magpasalamat kung anong meron at magpasalamat pa rin kung ano yung wala. Sa totoo lang, mga kumartes, napakaswerte nila kasi alam nyo, nung kapanahunan namin, bawal talaga kami mag-boyfriend. Naku, kami pa ng asawa ko, patago pa kami kung magkita. Yung sasabihin na ganito, na makakalabas kami sa labas, tapos kasama pang magulang, naku, never nangyari sa akin yan. Pagkatapos nga pala namin kumain mga kumartes, nagyaya nga ako na manonood kami ng sine. O diba, double date yan. So sa ganito naman, mas gusto ko yung ganito na open sila sa amin. Hindi naman kasi ibig sabihin na mag-aasawa na sila. Marami pa ring ugali ang hindi nila kilala sa isa't isa. So maganda lang din kasi na may inspirasyon ka. So kami nga ng asawa ko, akalain nyo na magkaklase kami nung high school. Yung kapatid ko pa noon, same school lang kami. Tapos pag nakikita niya kami mag-asawa na ako, susumbong na agad ako niyan sa tatay ko. Syempre ako naman takot na. So nagpunta nga kami dito sa cinema. Ang panonood din nga pala namin itong The Magic Faraway 3.
sinearch ko na sila dun sa FB. Yun nga lang, ang start nito alas 2. Eh, ang tagal dumating nung halo-halo ko. So, ayun lang yung pula ko dun sa kinainan namin. Yun, tapos na kaming lahat kumain, pero yung dessert hindi pa dumadating. So, kasama din nga pala namin si Casey, yung pinsan ni Yvette. So, meron din siyang boyfriend, si Yasin. So, yun, gusto ko ring ma-meet si Yasin. So, wala nga lang kasi nasa Bicol daw. So, ang ganda ng pinanood namin kasi para siyang mga pang Disney. So, 30 minutes na nga siya nagpe-play, pero inabot pa din naman kami ng isang oras dito sa sinihan. Dito kami sa may bandang gitna kasi para hindi kami maduling sa sobrang laki ng screen. So, sila Kurt naman nandun sa likod, tapos si Casey naman, ayun, ang layo, nasa gitna. So, sayang, wala kasi si Yasin, wala tuloy ka-date si Casey. Siguro naman na-enjoy ni Kurt yung birthday niya kasi sinamahan namin siya makipag-date, charis. Pero sana sa susunod, sariling pera na niya yung gamitin niya, yung may trabaho na siya, kung kaya na niyang bilhin yung mga bagay na gusto niya sa sarili niya, tapos maibibili na niya ng gusto yung girlfriend niya. So sana, abangan natin, pagka-graduate nila, malay nyo. So sabi nga ni Kurt, hindi daw siya maaway kasi nga nasa harap daw ako. Sabi ko naman kay Yvette, hindi, sige, awayin mo, ayos lang. So alam niyo yun, ako yung tipo ng biyana na mas kakampihan ko ata yung manugang ko, charis. So since wala nga akong anak na babae, feeling ko talaga, ang magiging kabanding ko talaga ay yung magiging manugang ko. So ako naman yung tipo ng biyana na hindi naman ako pakailamera kasi hindi naman ako yung makikisama. So ang sabi ko nga kay Kurt, ang wag na wag mong gagawin is yung ikaw ay mambababae. Dahil sabi ko, isa yan sa pinakamasakit na mararanasan ng isang babae. So hindi dahil naranasan ko siya, ay naranasan daw. So basta yun, basta hindi ko ito tolerate kapag kamali na. So nagpaalam na nga kami kina Yvette kasi itong asawa ko bigla ba namang nilagnat, siguro gawa kanina. Dahil nga patigil-tigil nga yung tricycle namin tapos sobrang init pa. Masakit daw yung likod niya kaya niyakag niya ako dito. So first time ko nga palang mararanasan to na magpamasahe dito sa massage chair. So dito merong 15 minutes. Yung 15 minutes parang 50 pesos ata. Yung 30 minutes naman 100 pesos. 45 minutes ay 150 tapos yung isang oras ay 200 pesos. Ay nako, ang sarap niya mga kumartes. Nabulbog yung aking puwitan. Sabi naman yan, bikil naman. Ultimo ulo nyo talaga namang mamasahihin. Grabe, kapag ka nagpunta ulit kami dito ng asawa ko, pupunta ulit kami dito kasi ang sarap niya talaga. Lalo na sa kagaya namin na kailangan talaga ng ganitong hilot. So akala ko ay nakatulog na itong asawa ko at kita nyo naman pikit na. Wala, hindi pala tulog, naglolo ko lang pala. So binigyan ko si Kurt ulit ng pera. Sabi ko, gumala-gala sila kung saan nila gusto. Kasi 30 minutes nga yung in-avail namin dito. Gamit na gamit at gasgas na gasgas ata si Atomic ko ngayon. So sabi ko naman, minsan lang naman to sa isang taon kasi nga mga kumartes birthday ni Kurt. So alam nyo naman na hindi ako gumagastos ng ganito kapag ka walang okasyon. Yung sasabihin mong gagala kasi wala lang, nako hindi ako ganun. Gagastos man ako may okasyon yan. So may pagiging kuripot tayo at pagiging practical din. Hindi naman pwedeng go lang ng go. Kaya nga sabi ko kay Kurt kung gusto niya makipag-date, nako mag-ipon siya sa baon niya. So alam nyo ba, parang first time kong makatanggap ng bouquet. Na kahit itong asawa ko hindi sa akin nagbibigay ng bulaklak. Parang si Yvette lang ata talaga yung nagbigay sa akin ng bulaklak na naka-bouquet pa. At kulay pink pa. Alam ni Yvette talaga ang favorite color ko ha. So sana sila din talaga yung magkatuluyan kasi wala namang imposible. Kasi nga kaming dalawa ng asawa ko magkaklase kami nung high school. Nalalo ko pang nakilala ang ugali niya nung nagsama na kami bilang mag-asawa. Na muntikan ko ng isauli sa biyanan ko. Charis. Pero habang tumatagal naman, nababago din naman natin yung ugali natin. Lalo na yung mga hindi magaganda. Kasi ako may masama din akong ugali, yung asawa ko ganun din. Pero habang tumatagal yung pagsasama namin, nababago namin yun. Kung dati-rate bungangera ako, ngayon hindi na. Pag nagagalit ako, tahimik na lang. Kung dati-rate inaangilan ako ng asawa ko, ngayon hindi na. So ayan, hindi ko alam kung saan nagpunta itong mga batang ito. Nagpaalam lang pala sa akin. Uuwi na daw sila at pinagpaalam nga sa akin si Kurt na magsuswimming daw. So ayan, thank you sa time. Salamat sa pagsama sa amin sa birthday ni Kurt. So napakababait din talaga ng mga batang ito. At salamat din sa mga magulang kasi pinayagan sila na lumabas ngayon. So syempre, hindi naman pwedeng hindi sila magpapaalam sa magulang nila. Kaya approve yun. Basta kung saan man kayo pupunta, lagi kayo magpaalam sa inyong mga magulang. May date man kayo o mayroon kayong gustong puntahan, lagi magpapaalam sa magulang at wag maglilihim, wag magsisinungaling. Kasi yan din talaga yung sabi ko kay Kurt na wag magsisinungaling, wag maglilihim. Kasi open naman kami, hindi naman namin sila pinagbabawalan, hindi namin sila pinaghihigpitan. Saan nga nag-away sila Sabi ko, hindi ka kasi nagpaalam, maigi nga sa'yo. Sabi ko kasi, yan ang hilig mo kasing umalis nang hindi ka nagpapaalam. So hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Bye!